Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At muli po ang himala at pagpapala ay sumaibo pong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. So, ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay po sa atin ng kaalaman, amen, magbibigay po sa atin ng katatagan at pananampalataya na kung saan ay magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Amen? So, alam naman po natin na sa buhay na ito na maraming tao na may kinakatakutan na kung saan ay laging nagkakaroon ng kabalisahan ng bawat tao. Tama po? Pero dito sa Biblia, na atin kung babasahin maya-maya lang, ay malalaman natin kung sino talaga ang dapat nakatakutan ng maraming tao. Amen po. Sa buhay po na ito bilang Kristiyano, at doon po sa mga nagbabasa ng Biblia, alam niyo na po ito. Amen. So, sasariwain po natin ang salita ng Diyos sa Mateo, sa chapter 10, verse 20. Mga kapatid, ganito po ang ating maririnig, at ito po ang babasahin muna. So, ang sabi po dito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen? So, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita na nakasaad sa Biblia. So, malinaw po na sinasabi dito at pinapaliwanag, amen, na huwag daw pong katakutan yung mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Amen? Pangalawa, ang dapat daw nakatakutan ay higit sa lahat ay ang Diyos na kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa apoy ng impyerno. Amen? So ganito yun mga kapatid, sa buhay natin, sa buhay ng mga tao, kapag nagkasala ang tao, amen, nagkakaroon po siya ng takot sa puso, sa buhay. Amen? Halimbawa, ako, kapag ako ay nagkasala sa pamamagitan, halimbawa lang, sa pagnanakaw, amen, mayroong otoridad, mayroong batas na kung saan ay hahabulin ako, amen, upang ikulong at mapagbayaran ang aking kasalanan. Yan po ang batas ng tao. At pag lumabis ang kasalanan ng tao, ginagawa ng batas ng tao, amen, sinisilya, elektrika pa, binibitay. Amen. Ganito mga kapatid, ang sinasabi sa spiritual na pamumuhay. Sa halip na dapat katakutan ng maraming tao, kung may biyok pa yan, amen, ay ang Diyos na kung saan na kayang patayin ang iyong katawan at ihagis doon sa apoy na kung saan lumalagablag, amen, na walang mga katakas. Tama po? Amen? So, dito sa buhay natin bilang Kristiyano, sa Jesus is my life, marami po tayong kinakatakutan. Amen? Lalo-lalo na sa pang-araw-araw natin na buhay. Pinansyal. Amen? Minsan, sa buhay natin, dumadating po yun at hindi mo mapipigilan kahit kailan ang mawalan, amen, ng kailangan mo sa araw na araw na yun. Hindi po mapipigilan ng sino man na minsan ay dadanas ka ng kawalan. Dadanas ka na kung saan mawalan ka ng trabaho. Amen? Dadanas ka na mawalan ka ng pera. Iyan po ang minsan na kinakatakutan ng maraming tao. Amen? Pero alam niyo po, dito sa Jesus My Life, dapat alam po natin, nauunawaan po natin, na kapag tayo po ay nalagay sa pagiging matatagutin, amen, tayo po ay magkakasala sa ating Diyos. Amen? Pinapakita po doon na kakulangan at kawalan ng pananampalataya. Tama po? Sa buhay natin bilang Kristiyano, alam naman po natin na darating ang panahon na yun, yung kahirapan ng buhay. Amen? Pero alam niyo po sa aking natutunan, bagamat talagang sa panahon po ngayon ay nararanasan po namin, amen, ng kulang na pinansyal, pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napupunan po ng Diyos ito.
So, sa akin pong natutunan, amen, na sa bagay-bagay na ating nararanasan sa ibabaw ng mundong ito, lalong-lalo na sa ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos, dapat ang mga bagay-bagay na yan na ating mga pangangailangan sa araw-araw. Minsan nararanasan po natin sakit, karamdaman, problema, pagsubok, pag-away-away, pang-uusig, panlalait ng marami. Ang sabi po ng Biblia, huwag katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman kayang patayin ang iyong kaluluwa. Amen? Pinauunawa ko dito na sa lahat ng bagay na ating nararanasan sa ibabaw ng mundo ito, dapat lalo pa po tayo mag-asigasig. Amen? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Dahil alam naman po natin bilang Kristiyano, hindi po tayo makakatanggi, darating po ang kahirapan ng buhay. Amen? Pero walang sinabi at wala akong nabalitaan o nabasa sa Biblia na ikaw na lingkod ng Diyos, amen, ay pinabayaan ng Diyos. Minsan, nais ng Diyos na marinig at makita sa buhay natin na habang po tayo ay nakakaranas sa mga problema at pagsubok, suliranin sa buhay na ito ay lalo kapag masigasig na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ibig sabihin mga kapatid, sa buhay na ito, wala pang mga pagsubok na dumating sa iyo na hindi naranasan ng marami. Alam po natin yan. Amen? Ibig lamang ng Diyos na sa buhay po natin, bata ka man, matanda ka man, estudyante ka man, o ano ka man, ano man ang estado mo sa buhay, kung ikaw Kristiyano, dapat na lagi mong tatandaan na hindi mo kakatakutan ang mga bagay-bagay na yan. Sa halip, sa iyong pagkukulang at kawalan ng pananampalataya ay dapat mong katakutan ang Diyos na kaya pumatay ng katawan at kumsa, amen, at itapon ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Mahiwaga po ang sinasabi ng Biblia, pero ibig ng Diyos na maunawaan natin ang lahat ng ito. Amen? Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi pahirapan. Amen? Kundi maunawaan natin na may Diyos na tutulong sa panahon ng ating kahirapan sa buhay. Minsan sa buhay natin, naunawaan natin na may Diyos na naglalang sa maraming tao at pinuhay ng Diyos ang tao. At minsan nalalaman ng tao na may namamatay. Minsan, may na-encounter po ako na narinig ko na ang sabi, bakit binuhay ng Diyos ang tao, gayon din papatayin rin lang naman. Amen? Pero sabi ko, hindi po ganun ang aking naunawaan. Amen? Dahil ang alam ko sa Biblia, na ang Diyos na nilalang niya ang mga tao upang buhayin, hindi po patayin. Amen? At mapapatunayan po yan, amen, sa ating pagbabasa sa Biblia na kung saan hindi po pinapatay ng Diyos ang tao, kundi binabago niya ito at muli ay binubuhay. Yan po ang mahiwaga po ang sinasabi ko ni Apostol Pablo sa unang Korinto at basahin po natin sa chapter 15. Ganito po ang sinabi niya sa verse 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. So malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi daw po lahat ay mamamatay, bagkos ay bubuhayin at babaguhin ng Diyos. Brother Sani, bakit maraming namatay? Opo, marami pong namatay, pisikal. Amen? Hindi po issue dito kung anong klaseng pagkamatay ng maraming tao na nakikita ng iba. Ang issue po dito, amen, na ang tao po ay babaguhin ng Diyos sa takdang panahon at muli ay bubuhayin. Amen? So, bakit tayo sa panahon ngayon maraming natatakot? Dahil walang bigas, walang ulam, walang makain, walang pambaon ng mga estudyante. Alam niyo po, hindi po yan ang ibig at gusto ng Diyos na gawin po natin. Amen? Na dapat katakutan, hindi po. Sa buhay po natin, dahil alam naman po natin sa panahon na yun, darating yun at hindi po natin mapipigilan. Kailangan po magiging aware po tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin. Amen? Brother Sani, ang lakas mo magsalita dyan, bakit ginagawa mo ba yan? Mga kapatid ko, ako po ay nagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Lahat naman tayo nagsisikap eh. Tama po? Pero malinaw na sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi daw po lahat ay mamamatay. So ibig sabihin mga kapatid ko, kung ikaw Kristiyano, kung ikaw
ikaw ay naniniwala sa ating dakilang Diyos na buhay, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po lahat ay mamamatay. Ibig sabihin mga kapatid ko, kung ikaw ay nananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, hanggang sukdulan ng buhay mo, hanggang sa makaranas ka ng mga problema at pagsubok, hanggang sa makarating ka sa dulo ng kung saan hanggang dulo na ng buhay mo, nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka po mamamatay pagkos ikaw ay babaguhin ng Diyos. At ano po yung pagbabago na nais natin marinig? Ang sabi ko dito sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trompita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Tingnan niyo po. So, ibig sabihin po pala mga kapatid ko, kasi ang pinag-uusapan ko dito, yung pagkabuhay ko. Kasi ang ating pong katawan, pisikal, amen, ay talagang mamamatay po. Pero yung buhay na kaloob ng Diyos, mula noon hanggang ngayon, sa buhay mo at sa buhay ko, ito po ang ating pag-uusapan. Amen. Hindi daw po lahat ay mamamatay. Bagkos sa darating ng panahon, sa pag-ihip ng hangin ng trompeta, sa pag-isak ng mga mata at pagtunog ng trompeta, ang mga namatay ay muling bubuhayin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So, ano ang ating dapat ikatakot sa buhay na ito? Yan nga po yung naririnig ko ngayon, tulad ng sinabi ko nga kanina, bakit pa binuhay ng Diyos ang tao, kung mamamatay din lang naman? Bakit po nila nasasabi yun? Dahil hindi po nila naunawaan itong sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi lahat ay mamamatay. Ibig sabihin po pala, kung ang isang taong nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya po yung babaguhin at bubuhayin ng Diyos. Amen? At kung hindi na nanampalataya sa Diyos, amen, hindi ba ako, tawag ito, nagja-judge, amen? So, yung hindi po nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun daw po talaga ang mamamatay. Amen? Nananampalataya kayo. Nananampalataya po tayo. Amen? So, anong gusto ipaabot ni Apostol Pablo? Habang po tayo ay nagtatrabaho sa Diyos, naglilingkod sa ating Panginoon, anuman ang mga problema, mga pagsubok na ating daranasin, sukdo lang tayo po ay para bang tinatakluban ng langit at lupa. Tayo na po ang pinakamaraming pagsubok sa buhay na ito. Mga kapatid, ituloy mo ang pagsampa mo sa ating dakilang Diyos ng buhay. Para po natin ang Panginoon. Nakakaranas ka man ng sakit karamdaman, anuman yan, anumang uri ng karamdaman, hanggat kaya mong ihakbang, kaya mong ilakad, patungo sa simbahan, ipagpatuloy mo kapatid, dahil yan po ang simula ng iyong pagbabago at muli ay pagpapabuhay na ibibigay at ikakaloob ng ating Panginoon. Amen? So ang sabi ko dito sa verse 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Tingnan niyo po mga kapatid. Ibig sabihin po pala, kahit po tayo ay nakakaranas ng mga sakit karamdaman, problema, pagsubok, pang-uusig, panlalait, masakit sa damdamin, amen? Ibig sabihin po mga kapatid ko, normal sa ating mga Kristiyano. Amen? Doon sa mga imitasador, sa mga nagbabasa ng Biblia, naunawaan na ang salita na ito. Hindi na issue yung ating pong naririnig na masakit sa damdamin. Amen? Ibig sabihin, kapag naranasan mo yan, hindi po dapat ang bagay-bagay na yan ay maghadlang sa pagsunod at pagsamba mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil kapag sinunod po natin ang ating emosyon, ang ating damdamin, kapatid ko, mapapahamak po tayo. Bakit? Dahil alam naman po natin na ang puso po ay mandaraya. Kapag yan ang iyong sinunod, amen? Dahil sa iyong pakikinig, sa iyong emosyon, sa iyong damdamin, ikaw ay maliligaw. Yan po ay wag po natin gagawin. Ama po, sa halip, naranasan mo ang bigat sa buhay na ito. Para bang ikaw ay inaapin? Kung ikaw talaga ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Amen? Lagi mong tandaan, mula nung ikaw ay sinilang hanggang ngayon, ikaw ay habang humihinga, kasama mo ang Diyos noon pa man.
Amen? Bakit? Wala ka riyan kung hindi ka sinamahan ng Diyos. Kung hindi ka iningatan o ginabayan o kung hindi ka pinagtagumpay ng laban mo sa buhay. Dapat ang tao ay matutong magpasalamat, magpuri sa Diyos. Bagamat nararanasan natin ang bigat na para bang tayo ay inaapi, mga kapatid ko, hindi po tayo inaapi. Inuhubog po tayo ng Diyos para lalo pa tayong tumibay at lalo pa tayong sumamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay po na palapak sa ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos. Huwag kayong matakot sa mga bagay-bagay. Huwag mong katakutan, wala kang trabaho. Eh, sabi ko nga sa prayer mga kape, amen. Kung hindi niya kalooban na dyan ako ay manatili sa trabaho ko, naghahanap ako ng trabaho. Pero kung hindi man ako makahanap ng trabaho, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Amen. Mga kapatid ko, tuloy po tayo. Malinaw na sinasabi po ni Apostol Pablo, ang katawang namamatay o nabubulok. Tandaan po natin, lahat po ng katawan. Amen. Lahat po ng tao na may katawan. Ang katawan po ay nabubulok. Amen. Amen. So malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo, papalitan daw po yan ng Diyos ng katawang hindi na po nabubulok, hindi na po nasisira. Hindi ka po ba natutuwa doon? Kung manatili ka sa pananampalataya sa ating Panginoon hanggang wakas ng ating buhay, kailangan walang ma-discourage sa mga problema at pagsubok. Walang ma-discourage sa kawalan ng buhay, kahirapan. Huwag ma-discourage kung ikaw ay tinutukso. Amen? Kung ikaw ay nilalait, inuusig, huwag ma-discourage. Amen? Dahil yan po ang patungo sa kapahamakan. Pero, kapag hindi mo in-entertain ang mga bagay-bagay na yan, sa halip na karoon ka ng takot sa Diyos, tunay na ang Diyos lamang ang makakatugon at makakatulong sa mga problema at pagsubok na yung nararanasan. Sabay-sabay ko na palakpak sa ating Panginoon. So, ibig sabihin pa mga kapatid, lahat ng katawan ay nabubulok, papalitan ng Diyos yan, at hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Amen? Kasi mayroon na naman akong nakausap na ang tao ay galing sa unggoy. Unggoy muna, naging gorilla siguro, at pagkatapos ng lahat, nag-iba ang mukha at naging tao. So hindi ako papayag doon. Ikaw ba, papayag ka na nilikha ka ng Diyos nang ayon sa kanyang wangis at larawan? Ayok ka? Unggoy ka? Payag ka ba? Di ba hindi? Hindi. Tayo po ay nilikha ng Diyos nang ayon sa kanyang wangis at larawan. Pili na ang tao, amen, nagiging kahawig lang ng hayop, yung ugali. Tama po? Pero mga kapatid ko, ang sabi po, at nasa po tayo dito sa 39, sa 15 pa rin ito, ang sabi po dito, at hindi pa rin pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga ibon, at iba ang sa mga isda. Kaya mga kapatid ko, kapag tayo po ay may narinig, amen, at pinaglalaban pa, na ang tao po ay galing sa unggoy, huwag kayong papayag. Amen? Dahil alam naman po natin sa Genesis chapter 1, verse 26, na nilalang ng Panginoong Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis, at huwag na huwag kang papayag na nagmula ka sa unggoy. Ayaw po yun. Tao ka at tao ko. Amen? Pero hindi mahalaga kung ano ang ating daraanan sa buhay nito. Ang pinakamalaga, marinig man natin yan, kung dumanas man tayo ng mga problema at pagsubok, huwag na huwag po natin kakalimutan na lalo pa tayo umapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Walang ibang kakapitan kundi ang ating Panginoong Diyos na siyang magbibigay ng katugunan ng mga panalangin mo. Amen! Sabi ko kayo na lang sa ating Panginoon. So, ang sabi po sa ikalawang Korinto, sa chapter 4, verse 16, ganito po ang ating marinig. Ang sabi po dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawan, lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Tingnan niyo po. Diba, kapag nakakarinig ka ng pananakit ng damdamin, tinutukso ka, nilalait ka, amen, talagang sokdulang na hindi mo magustuhan, pinagsasalitaan ka ng pangit, narinig po natin yan, amen, mga pagsubok, problema na nararanasan mo. Tama po, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi raw po siya nasisiraan ng loob, bagamat nararanasan niya ang panghihina ng katawan, pananakit, amen, ng katawan.
Tama po? Sa halip, habang nakakaranas ko, si Apostol Paul at Apostol Pablo, naranasan niya ang mga pagsubok. Alam naman po natin yung mga problema na naranasan niya. Hanggang sa siya po ay ibinilang ko, naglilingkod na naman siya sa Panginoon. Pero sabi niya, hindi raw siya pinanghinaan ng kanyang katawan. Amen. Mubiyak pa yan? O palapakan muna natin ang Diyos sa buhay. Sa halip, ang sabi ni Apostol Pablo, lalo pa daw lumalakas ang kanyang espiritu araw-araw. Amen? Ibig sabihin pala mga kapatid ko, habang nakakaranas ka ng mga problema at pagsubok sa buhay nito, pero sa halip na entertainin mo ang iyong nararanasan, ay lalo ka pang nagbabasa ng Biblia. Sa lalo na hindi mo hinaharap ang mga nangyayari sa buhay mo. Kumbaga ini-ignore mo yung mga pag-discourage sa buhay mo. Pagkos ay nananalangin ka. Amen? Pinagsasalitaan ka ng pangit na parang hindi mo matanggap sa iyong buhay, pero sumasamba ka. Amen? So malinaw na sinasabi ng Panginoon. Amen? Na ang tao ay hindi po mamamatay. Pagkos babaguhin at magkakaroon pa ng buhay. Malinaw po na sinasabi, doon po sa mga nananatili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos habang siya ay nakakaranas ng problema at pagsubok. Amen? Yan po yung naranasan ni Apostol Pablo. Naglingkod lang naman siya sa Diyos, pero kung ano-anong binibintang sa Kanya, gaya ng ating Panginoon, nung siya po ay pinadala ng Ama, amen, na kung saan gusto lang niya na ang tao ay magsisi at tumaligo sa mga kasalanan, pero hindi naniniwala at hindi pumayag ang maraming tao. Amen? Kung alin yung makatotohanan at ikabubuti ng buhay ng tao, yun pa ang kinaayawan ng marami. Ganon din naman po sa buhay natin. Tama po, ini-encourage muna, pinapaluwag muna, sinisira ng mga salita ng Diyos na ikabubuti ng buhay niya. Wala pong tumutugon eh. Amen? Pero hindi ibig sabihin, dahil hindi po sila tumutugon, panghinaan na po tayo at tumigil na. Bagkos, lalo pa tayo maging mas gasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi sa oras na inihayag mo ang salita ng Diyos, nasabi mo na sa maraming tao, tapos na ang problema mo. Amen? Bakit tapos na ang problema mo? Araw-araw naman natin, araw-araw nagkakaroon tayo ng problema. Ibig ko sabihin mga kapatid ko, hindi mo na pananagutan ang tao na yung sumira ng salita ng Diyos dahil tapos na ang obligasyon mo sa Kanya. Ang Diyos na pong bahala po. Ibig sabihin mga kapatid ko, tika na po. Ibig sabihin, kung nararanasan po natin yung pagtanggi ng salita ng Diyos sa buhay natin, di mas lalo pa tayo sumunod sa ating sa kalooban ng Diyos. At lalo pa tayo maging masigasig. Amen? Na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon po ay nagbubunga ng buhay. Kaya sa pinapalakot sa ating Panginoon. Amen? So, yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil tayo po ay dapat mabuhay sa pananampalataya, doon po ay magkakaroon po tayo ng pagbabago ng buhay. Amen? Ibig sabihin po ng pagbabago ng buhay, hindi na po nabago ugali mo. Tama naman po yun eh. Amen? Yung pagbabago ng buhay na sinasabi po dito ni Apostol Pablo, yun po yung katawan po natin na nabubulok, nasisira, namamatay. Yun pong babaguhin po ng Diyos ng katawan hindi na nabubulok, hindi na nasisira, at hindi na po mamamatay magpakailanman. Doon po sa mga nanatili na sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, sorry doon po sa mga tumigil ng hanggang kamatayan. Mali po na desisyon na sa buhay natin nakaranas lang tayo ng problema, ayaw ko nang sumamba. Diba, narinig mo lang bakit sa pandinig mo? Kahit na ka-churchmate mo, amen? Kahit na kamag-anak mo, kahit sino pa man na narinig mo na hindi mo gusto. Lalo na ikaw ay nananampalataya, talagang normal po yun, maririnig mo yun. Kung kailan masgasig ka na naglilingkod sa Panginoon, tatarin ka ng problema at pagsubok. Amen? Na para bang naglingkod ka lang naman, pero bakit gano'n na naranasan mo? Amen? Pero hindi po ibig sabihin na naranasan mo ang lahat ng yun, ay titigil ka na sa pagsamba. Hindi ko po kayo ini-encourage kapag kayo ay nakaranas ng problema at pagsubok, huwag ka na magbasa ng Biblia, hindi po gano'n. Huwag ka na manalangin, huwag ka na sumamba, hindi po gano'n. Amen? Dapat sa halip na maranasan mo ng lahat ng kapaduran, sa trabaho, sa negosyo, amen, panalayan ng marami. Amen? So lalo ka pa dapat na sumasamba sa Diyos dahil tanging ng Diyos na lamang ang magiging kakampi mo. Tama po?
Amen? Ang Diyos na lamang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kailangan mo. Magsolusyon ng mga problema at pagsubok mo, paano na lang? Na-discourage ka sa buhay na ito at hindi ka na sumamba. Hanggang sa inilayo ka na ng demonyo sa presensya ng Panginoon. Paano na? Paano na lang ang buhay natin? Sayang naman ang pagkalikha ng Diyos sa buhay natin. Kung ito po ang ating buhay ay hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Pagkos nandun tayo sa emosyon ng problema ng pagsubok ng ating damdamin, nakapokus mali na mga pangatwiran, mga kapatid ko. Kailangan sa buhay na ito maging matapang ka. Amen? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa paggawa ng masama. Amen? Maging matatag ka sa buhay na ito. Dahil alam naman po natin, ang tagal-tagal na po natin. Amen? Nanasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Marami na po tayo naranasan. Paano na lang? Amen? Tulad na sinasabi ng ating pastora na isang dangkal na lang malapit na. Ang tagumpay, ang finish line. Tapos na. Matatapos na. Pero sa isang iglap, amen, pinakinggan mo ang problema at pagsubok o kahirapan sa buhay, hindi ka nakapagsamba sa Diyos, sayang ang pagsunod mo sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam niyo po mga kapatid, hindi lingid sa inyong kalaman ang buhay ko. Alam niyo po yan. Amen? Ako nagpapasalamat sa Diyos dahil walang tao na gusto mabuhay sa kanyang nakaraan, tama po. Amen. Walang gustong tao na mabuhay sa mga bagay na kung saan hindi gusto ng Diyos. Nangyayari, nagaganap po yan. Amen. Dahil, una, sabi ko kay Michael, choice mo yan. Choice ko yun. Tama po. Free will ko yun eh. Amen. Hindi po natin gusto ang mga bagay-bagay na kung saan hindi gusto ng Diyos na nangyari sa buhay natin. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil tayo po ay tinipon, pinili ng Diyos upang tayo po iharap sa Kanya at tayo po ay magkaroon ng buhay. Amen. Magkaroon ng pagbabagong ugali. Amen. Ugali na dati ikaw ay balasugero. Ano ba yun? Balasugero. Ugali mo na kung saan ay mamamatay tao. Amen. Buhay na kung saan nangangalunya at nakikiapid. Tama po. Amen. Buhay na kung saan na punong-puno ng kasamaan at bukod sa buhay na ito. Amen. Pero pinili ka pa rin ng Diyos dahil mabuti ang Diyos sa iyo. Kaya kung bakit ikaw ang pinili, amen, dahil maraming kulang sa buhay mo at sa buhay ko. At ngayon ang Diyos pa magpupuno nun. Salamat sa Diyos at binago po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, sa buhay na ito, kailangan na po natin ng sikap. Gaya ng pagtatrabaho mo at pagtatrabaho mo. Ibig natin na kumita. Makasahod, gagawin natin ng mas mabuti para kumita. Tama po. Gusto po natin yun. Amen. Pero higit sa lahat mga kapatid ko, na dapat na higit natin na pagsisikapan ay yung mga sunod po sa kalooban ng Diyos. Tama po. Gaya nga po na sinasabi ko noon pa man, kapag ikaw ay nagtatrabaho ng kumpanya, mayroon kang SSS. Pen health, pag-ibig, at marami pang iba, etc. Pag dito lang po yun, hindi po masama yun. Amen? Dahil pagdating mo ng 61 years old, dagdagan natin isa, mayroon ka ng pensyon. Ha? Oo, yun nga. Ibig sabihin, yun po yun, bunga po yun ng yung pagtatrabaho, pagsisikap sa buhay, para nang pagdating ng pagtanda mo, kahit matulog ka na lang, kumain, pero huwag mong kakalimutan ng magbasa ng Biblia, ha? Huwag mong kalimutan ng pananalangin at pagsamba. Pagdating mo ng 60, niloob ng Diyos dahil mayroon ka niyan, mayroon kang matatanggap mula sa SSS, pag-ibig, at PhilHealth. Pagdating mo, amen, basta pagdating ng panahon na yun. Pero dapat huwag po tayo mabuhay yan. Dapat huwag po tayo mabuhay yan. Higit sa lahat, dapat natin pagsisikapan ang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi lang po SSS, PhilHealth, pag-ibig ang ibibigay ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin natin Diyos na buhay. Mabuti po ang Diyos. Tayo po ay papabuhay ng Panginoon pagdating ng panahon. Ang ating katawan na mamatay, muli, papalitan ng Diyos ng katawan hindi na mamamatay at muli ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pagsunod sa Diyos. Paano hindi tayo sumunod sa Diyos? Kamahayan ng walang hanggan. Sa lake of fire.
Amen? Kailangan lang po natin pangarapin yun. Ang pangarapin po natin ay ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang mga pagpapala sa ibabaw ng mundong ito, hindi lang po na ikaw ay malusog, pinakakain ka ng Diyos, marami kang bagay-bagay sa ibabaw ng mundong ito, mayroon kang buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen? So, mabuti ang Diyos, dahil tayo po mula noong tayo po ay nabubuhay, hanggang ngayon ay hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Dapat lagi-lagi mong inaalala yan. Lagi mong tinatandaan na ang Diyos ay mabuti. Amen? Hindi siya nagpapabaya. Kahit tayo po ay nagkukulang sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Huwag na huwag po natin kakalimutan ang sambahin ng ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ang naranasan mo. Amen? Panghihina ng katawan. Dahil alam naman po natin sa unang Korinto sa 13:10, kung hindi ako nagkakamali, wala bang mga pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng marami? Ibig sabihin lang po noon ni Apostol Pablo, bagamat naranasan mo lahat ng iyo, dahil alam naman na hindi ka nag-iisa na nakaranas ng iyon. So, dapat tuloy-tuloy lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nag-aaral ka sa eskwelahan, gawin mo ang dapat gawin dyan na pinagagawa ng teacher. Ang pinagagawa ng great teacher na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, dapat na gagawin mo at gagawin ko. Gawin po natin lahat. Amen? Bakit? Dahil yan po ang pinakamas mabuti at pinakamainam sa lahat. Tama po? Amen. So, ang sabi po sa unang Pedro chapter 3, verse 4, ganito naman po ang ating marinig sa sinabi po ni Apostol Pedro. Sa halip pagyamanin ninyo, amen, ang kagandahang natatago sa puso, ang kagandahang walang upas, nalikha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen. Ito na po. Na kung saan, yung mga bagay-bagay na kaloob ng Diyos sa buhay natin, yung mabubuti na atin pong nararasan sa Panginoon, mula nang tayo po ay kumilala sa Kanya. Amen. Dapat lagi po natin itago dito sa puso natin ang mga kalooban ng Diyos na kung saan na ito ay dapat na lagi-lagi po natin ginagawa sa Panginoon. Amen. Dahil itong mga mabubuting bagay na tinatago ng Diyos sa kalooban ng puso natin, huwag na huwag po natin kalimutan gawin. Amen. At huwag na huwag po natin itakwil itong mabubuti natin kung nararanasan sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang mabuti na sinasabi ng Diyos at nagagawa sa atin ang magdudulot sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. Yan po ang kanyang kondisyon sa mga naniniwala sa Kanya. Amen. Pero kung hindi po natin gawin ang ibig at nais ng Diyos, paano na lang? Napakalaking sayang. Amen. Na ang ating mga nasimulan ay masasayang dahil lamang sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So, gaano man tayo marami sa panahon ngayon, hindi na pumalaga yun. Ang pinakamalaga po, yung puso mo at puso ko. Amen. Na walang ibang nais gawin kundi ang masunod ng kalooban ng Diyos. Pagkapat sa buhay na ito ay nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Okay lang po yan. Basta ang kalooban ng Panginoon. Nasusunod po natin. Pagkamat hindi perfect. Ibig sabihin, hindi lang gagawa lahat. Pero alam naman po natin na ang buhay natin ay hindi po nabubuhay sa pagkakasala. Bagos, tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Nagkakasala po tayo, tama lang po yung nagkakasala po tayo, pero hindi po natin ipinamumuhay ang pagkakasala na yun. Amen? Dahil mayroon po tayong bibig na po sana ay mag-story sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po? So, sa buhay na ito mga kapatid ko, wala po tayong ibang gagawin kundi sumamba sa Diyos. Amen? Dahil yun po ay mahalaga. Ang pagsamba mo at pagsamba ko, kailangan yun. Pasensya na kayo, minsan napipiyok ko. Dahil lahat naman, halos marami ang lumanas ng sipon. Amen? Hindi na po ito yung magiging piyok ka. Dahil normal na po yun. Amen? Pagpasensyahan lang ninyo. Ang pinakamalaga po, sa atin pong napag-uusapan, ay ang salita ng Diyos. Amen? Ito po ang sinasabi ng Apostol Pablo, last verse po tayo. Ibalik ko po doon sa
chapter 50 ng Korinto, unang Korinto, verse 50. Ang sabi ko dito, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Ito po ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko. Maniwaga ang salita ng Diyos. Ito daw pong binubuo ng dugo, ng laman, amen, ay hindi daw po ito magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi. Bakit? May nakita na po ba kayo, may nabasa kayo na may taong nakaakyat sa langit ay may laman at dugo? Di ba? Wala. Amen? Wala dugo. Kaya itong katawan po natin at laman dugo, hindi daw po ito magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At itong katawan natin na nasisira, hindi daw po ito maaring magmana ng katawan hindi nasisira. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag ang isang tao ay nabubuhay sa pagkakasala, kailanman ang katawan niya ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya hanggang sa matapos ng iyong buhay, ang katawan mong nasisira, amen, ay magkakaroon at babagoy ng Diyos yan, magkakaroon ng katawan hindi na nasisira magpakailanman. Yun po ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kung wala pong pananampalataya ang tao kailanman ay hindi po sa magkakaroon ng bahagi sa kanya ng langit. Kailangan po na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil sa ating pananampalataya, sa pagsunod sa ating Panginoon, doon po ay mararanasan po natin ang pagbabago ng ating katawan, ng ating buhay. Dahil ang pangako ng Diyos ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan sa mga sumusunod at sumampalataya sa Kanya. Amen? So malinaw po na sa buhay po natin, dapat kapag tayo po ay nagtatrabaho, nagninegosyo, nag-aaral, o ano man ang ginagawa natin sa buhay, mga kapatid ko, inuulit ko, normal na magkaroon po tayo ng mga problema at pagsubok. Normal. Amen? Hindi isyo ang problema mo, pagsubok mo, o naranasan ng pag-uusig sa iyo, masasakit na salita. Hindi po isyo. Normal po sa atin po yan mga Kristiyano. Dapat habang nararanasan mo yan, lalo kapag maging mas gasig sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Lalo pa tayong nagbabasa ng Biblia. Lalo pa tayong nananalangin at sumasamba sa Diyos. Amen? Dahil yan po ang pinapatungkol po ng Biblia. Kailangan ang tao ay makaranas ng pagsisi at magtalikod sa mga kasalanan. At pagbalik loob sa Diyos dahil yan po ang unang itinuro ng ating Panginoon. Amen? Kung walang pananampalataya, ay wala rin buhay. Amen? So, sa sinasabi ko dito, sa unang kong binasa, mga kapatid ko, inuulit ko, sa buhay natin araw-araw, normal po yun na makakaranas po tayo ng mga pagsubok. Ibig ko lang po, o ibig ng Diyos, higit sa lahat, ay magpatuloy po tayo na sumamba sa Kanya. Dumulog sa mga tuntunin ng Diyos. Kung ano ang mayroong gawain ng Panginoon Diyos dito sa Jesus My Life, dalungan po natin kung available naman kayo. Amen? Mayroon pong hermeneutics, Huwebes, prayer and fasting Sabado, pagsamba sa linggo, at mayroon pong change fasting every day. Dapat laging happy. Amen? Dapat lagi po natin susunod ang kalooban ng Diyos. Dahil alam naman po natin na mayroon tayong kahinaan. Kailangan ang kahinaan niya ay mabasag. Amen? Mabasag ang kahinaan na yan at magalitan, amen, ng tapang, ng tatag, at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Para natin natin kami. At muli, salamat po sa Diyos sa lahat na nanatili. Amen? Ibig natin mga kapatid ko huwag po tayong tumigil sa pagsamba. Amen? Inigalas ko kayo, doon sa may mga panahon, lalo na kung nandiyan lang malapit, may hermeneutics po ng Huwebes. Mayroon pong prayer and fasting ng Sabado. Change fasting naman sa araw-araw. Doon po sa mga, alam ko naman lahat, gusto. Amen? Kaya lang, siyempre maraming mga pangangailangan na dapat sa pagsuhin. Amen? Dalangin po na ang mga pangangailangan na yan ay matapos, o hindi magbagat talagang mangyayari, at talagang lagi nandyan yan, ibig sabihin ay hindi makakahadlang sa pagsunod sa ating ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ulit, ang lahat ay nanyahan na tumayo, tayo po ay aawit sa ating ng Diyos.